So what's up? Magandang umaga ulit sa inyong lahat mga kamanok. Once again, this is Linyada ng Mamay. So sagot ulit tayo sa mga katanungan na itinatanong sa atin ng ating mga subscribers. Dahil kayo po yung priority natin dito, kayo po ang ating uunahin. So sagot ulit tayo ng maraming mga katanungan dito. Ating pag-usapan yung mga comments dito kahit hindi tanong. Okay? So ang unang comment, okay, galing kay Pakong Chad Hendray Kanjo, ang haba naman. Kung sa generalize, may pure na manok na pang meat lang, okay? Pero kung sa passion natin na manok, walang puro. Okay? So walang puro kasi karamihan talaga sa nagmamanok sa atin, gusto natin breed lang ng breed sa ganito, ganyan-ganyan. Pero kung talagang ikaw ay papasok sa mundo ng pagbe-breed at buhay mo na ang pagbe-breed, meron pa rin pong puro. Okay? Hindi ko masabi na talagang purong ganito, as in 100%, halimbawa 100% SBR, 100% Melsim, hindi ko masabi sa inyo na purong ganyan, pero yung halimbawang 90% black, yung 5% na konting-konti na lang yon, sabihin natin, ibigay na lang natin doon sa hindi nyo sinasabing walang puro. Okay? Kasi nga, wala naman talagang puro, pero yung papataas natin yung isang linyada sa pamamagitan ng proseso ng breeding. Okay? Sa proseso ng breeding. At maituturing kong isang purong manok na po yun kapag gano'n na lang. Kakonte yung merong infused doon sa isang manok na yon. Bilang isang breeder, ikaw yung nakakaalam kung masasabi mo na ba itong puro o hindi. Tatandaan niyo po yan. Oo, aminado ako, walang purong manok. Pero meron tayong magagawa para pataasin yung isang linyada sa loob ng isang manok na yon. Kaya nga nasabi ko, 95% black, 5% bulik. Mako-consider kong puro yon. Okay, which is payag na ako na sabihin mo hindi puro. Pwedeng sabihin hindi puro, pero yung 95% na meron sa isang manok na yon, halimbawa 95% linyada ng blacks, 5% ng bulik, consider ko ng puro yan. Which is kung sasabihin mo hindi puro, tatanggapin ko pa rin. Pero para sa akin, puro na po yun. At kahit anong breed ko, paliitin ko ng paliitin, hindi ko mapupuro yon. Kasi nandoon na yon. Ang tanging mangyayari lang doon, liliit lang ng liliit, pero hindi mawawala. Tandaan nyo yon. Pero para sa akin, yung 95%, 5% para sa akin, puro na po yun. Okay? So, yun po mga kamanok ang aking paliwanag dyan. And sa madaling sabi, pag gano'n na po ang inyong breedings, napakaliit na po ng infuse. So, madali na po itong sundan o lagyan ng pattern pagdating sa breeding. Okay? So, halimbawa ito, kagaya nung kilala natin, Boston. Halimbawa, Boston natin is puro, masabi natin puro. Pag ibinred natin, alam natin na Boston sweater. Alam natin kung anong resulta nito. Maganda ba itong i-breed? Okay? Kasi mataas yung mataas yung pagka-Boston. Magiging 3/4, 1/4. Okay, so subukan natin. Sabi ko lagi sa inyo, subukan kung gusto nyo malaman. Lagi nyo susubukan, trial and error po ito. Lagi nyo subukan para makita po ninyo kung saan magiging maayos, saan hindi. Tandaan nyo, ang mahalaga dito is kaalaman. Hindi yung naging resulta. Yung kaalaman lagi. At doon sa inyong resulta na natutunan, doon nyo malalaman kung tama ba yung ginawa mo o hindi, kung dapat pa bang ipatuloy o hindi. Ganun po mga kamanok. Okay, yan po ang mundo ng pagmamanok, yan po ang breeding. Kaya po tayo nagpapapuro para hindi po tayo maligaw pagdating sa breeding. Okay? So ito, next question dito. Okay, ito galing kay Roger Pasinyo. Ayan, so pag hindi mo pa breed, paano mo malaman na pure? Okay, actually mahirap. Pag hindi mo pa na breed, hindi mo pa nabibreed at hindi mo nakikita yung kanyang mga inanak is lahat uniform. Sa lahat ng katangian, lahat uniform, mahirap sabihin. Paano mo malalaman? Kung halimbawa mag-acquired ka, kukuha ka sa isang sa farm, nang gusto mo ay puro. Hindi naman biro ang niyan. Alam mo yun? Ang ibabalik mo sa farm. Kung kukuha ka ng ganyang puro. Kasi yung iba talagang pricey. Well, anong dapat gawin? Kailangan mo lang is magtiwala. Lagi ka dun pupunta sa mga kilalang breeder. Sa mga trusted and honest breeder, mga kamanok. Doon po. At syempre, pag sa puro, meron ka namang ilang mga pwedeng tingnan.
Unang-una, hindi naman to 100% sure, pero po pwede. Yung mata po, mga kamanok, pag po mataas ang pedigree ng manok, lalo na pagka mga puro, yung pong puti dito sa una, wala po yun. Lahat po ng space ng eyelids, occupied po ng eyeballs. Yun po masasabi natin na mataas ang pedigree ng manok. Kokonti yung nakapasok na linyada dyan. Okay? Yun po ang una nyo titingnan. Pangalawa, yung sizes nila, hindi ganun kaganda. Hindi po hindi po sila kalimitan, hindi po sila high stations. Lagi pong medium, low stations yung mga purong ganyan. Kasi nga po ilang beses natin pinagbabalik-balik sa kanyang kapamilya. Nanay, tatay, lolo, lola, apo sa tuhod, uncles, tiyo, tiya, ganun. Basta po malapit sa kanyang kapamilya, ganun po tinatawag nating breeding. So, lagi niyo pong susubukan na magtiwala at susubukan pagdating sa breeding para makita niyo kung talagang puro itong manok na to. Paano halimbawa mo namang makikita ka manok na puro after mo ma-breed? Siyempre, uniform nga po sa lahat. Sa kulay, sa itsura, at mataas yung chance na kahit saang inahin mo to i-breed, lagi pong lalabas yung itsura ng tandang. Halimbawa, kahit sa talisayin mo yan i-breed, talagang mas marami yung aanaking pula. Kung halimbawa, ang pinakapurong linyada nyo is pula, puro pula. Kung halimbawa, puti, puro puti. Okay, purong puti. Kalimitan o karamihan, pero hindi ko sinasabi na hindi na yun mag-aanak ng ibang kulay. So, mataas talaga yung chance. Kung halimbawa, mag-aanak siya ng 10 sisiw, 9 ang pula, isa lang yung talisayin. Ganun po kaganda ang breeding pagka mataas ang linyada ng isang manok, kung puro yung isang manok. Lagi niyo pong tatandaan yan. Okay? At saka hindi po nakakaligaw. Lagi niyo pong tatandaan, Boston sweater pala to. Boston gray pala to. Maganda yung ano nito. Ito na lang ating i-breed. Okay, ipuruhin natin ulit ito kasi maganda. Kasi pag naging ano na to, pag naging three-way, pangit na eh. Hindi na ganun kaano eh. Mas maganda talaga yung ano lang eh. Yung two-way ano lang, two-way breeding lang. So, alam natin, madaling hanapan ng resulta. Pag two-way, mas madali kasi dalawa lang ang linyada na nandyan. Pero kung three-way, medyo marami na. Four-way, lalo na. So, nasa sa inyo yan pagdating sa breeding. Pero para sa akin, pag may puro kayong manok, madali po ang breeding. Madaling sundan. Okay? Hindi po siya lahok-lahok. Ika nga. So, next. Ito galing kay Lela ni Joy Kahalin. May pure, yung nasa poultry farm o di kaya jungle chickens sa gubat. Okay, tinawanan pa tayo. Actually, pure din po yon kasi paitlogin, di ba sila pwedeng haluan ng mga manok natin, yung mga paitlogin, talagang sila lang talaga yon. So, tama, pure din po yon tsaka yung mga labuyo dyan sa kabundukan, pure din po talaga yon. Kasi nga po, hindi sila nabibreedan ng kung ano-ano, pero hindi natin masigurado kasi paminsan-minsan yung ating mga kaibigan dyan pagka nakakakita sila ng mga labuyo, minsan meron na rin pong meron na rin pong breed sa iba, infuse sa iba, mestizo na ika nga. Pero hindi pa natin masigurado yon. Pero kung halimbawa nga po bilang breeder, yun na lang po ng iyon ang ating ibinibreed. Okay? So, alam natin na paulit-ulit lang tayo, nakalimang ulit na tayo, 6 na ulit na pabalik-balik. So, yun nga, tumataas po ang isang linyada at nalalaman natin na sa pagtaas ng linyada na yon, doon napupuro. Doon nagaganap yung pagpupurong tinatawag. Kaya para sa akin, hanggang ngayon, meron pa rin purong manok. Kung halimbawa ayaw tanggapin ng iba na, hindi yan puro. Kasi walang purong manok. Well, hindi na ako makikipag-debate. Kasi yun ang paniniwala ninyo. Pero para sa akin, sabi ko nga, 95% na blacks, tapos 5% na bully, para sa akin, consider ko na puro yun. Kaya madali nang i-breed yun. Hindi na tayo maliligaw doon. Okay? So, next question dito. Okay? Okay, ito galing kay Kawasaki Ansoni. Boss, wala kang kasiguraduhan dyan. Paano mo nasabing puro yan? May basihan ka ba? Na-research mo ba? Actually, sa tagal ko din sa breeding, bukod sa na-research ko din, tinanong ko rin sa aking mga kaibigan kung may mga puro nga bang linyadang ganyan at anong ginagawa nila para mapapuro. So, nalaman ko na yun nga po kahit yung ibang mga breeders, ginagawa din po ito. Kasi hindi mo naman kayang puruhin yung isang manok kung sa ibang linyada mo ibabalik eh. Lagi pong sa kanyang kapwa-pamilya.
Alamin mo muna yung isang linyada na talagang para sa iyo maayos, maganda, nagtatagumpay, ngumingiti, nagiging masaya, hindi na-stress pag bumabalik sa inyo. Alamin mo muna, mahalaga po yun. Kasi pag po nagkamali kayo ng hula, ay baka ito yun, baka ito yun. Pag pinuro ninyo, matagal na panahon kayong nagbi-breed ng mga basura. Kaya alamin po ninyo, subukan po ninyo kung alin po talaga yung mga nagtatagumpay, yung mga madalas ngumiti kapag ka namamasyal kayo, yun po ang inyong puruhin. Kasi pag napuro nyo po yun po yung magiging yaman na maaaring ingatan pagdating sa inyong mga manukan. Kaya napakahalaga po ng pagpapapuro, pagbabalik, okay, sa kanyang pamilya, sa kanyang tito, tita, okay, kung gusto niyo ng kokonti ang defectives, sa tiyo at tiya niyo po ibalik. Huwag po sa nanay at tatay. Pero yung nanay at tatay, pwede rin po. Yung brother, sister, pwede rin po kasi nga po, mataas yung chance na defectives yung iba. Pero syempre, pipiliin niyo po kung alin po yung mga healthy, yung mga maayos ang sukat, okay, maayos ang itsura, body conformation, lahat po. Marami po kayong factors na pwedeng i-consider. So, yun lang sa ngayon ang ilang mga katanungan na ating sasagutin and hopefully, makatulong at naliwanagan yung iba nating mga subscriber dito. Okay? So, next videos, mga katanungan nyo ulit ang ating sasagutin. Ilagay nyo lang po yan sa baba. Kahit na kahit newbie, baguhan ka, lahat itanong nyo. Handa ko pong liwanagan yan para sa inyo. So, hanggang sa muli, see you for our next vlog. Paalam po.